نور يجدد في Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa halaga ng pamilya. Opo mga kapatid, ang bawat isa ay mayroong pinagmulan. Mayroong pinagmulang lahi na kung saan para siya po ay makilala. Para malaman kung saan siya galing, saan kanyang pinagmulang pamilya. Kaya po sa Islam ay binibigyan talaga to ng halaga. Kasi nga utos mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magiging nabigyan ng halaga ang pamilya. Kaya mayroong mga gantimpala si Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipagkaloob sa sino mang nagpapahalaga sa pamilya. Katulad sa hadith na an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man sarrahu an yumaddahu lahu fi umrihi o yuwassa'a lahu fi rizkihi wa yudfa'u anhu maitatasu falyattaqillaha wal yasil rahimah. Sa inulat ni Ali radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW, ang sinumang nasiyahan na hahaba ang kanyang edad at dadami ang kanyang biyaya at haharangin sa kanya ang nakakamatay na kasiraan, ay dapat matakot siya kay Allah at iugnay ang kanyang kamag-anak. Isinalaysay ni Ahmad. Kaya dyan sa hadith na yan mga kapatid, patunay ito na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbibigay halaga po sa pamilya. Ipamahagi rin natin ang ating puso sa ating pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, o kaya pagbigay ng halaga. Kasi nga, pampahaba po yan ng edad. Pampahaba ng buhay yan. Kasi nga, kapag kasama mo ang pamilya mo, nasisiyahan ang loob mo. Hindi ka malungkutin, naibsan ang iyong problema, malayo ka sa stress. Ganun po ang mga pampahaba ng buhay. Mayroong nag-aaruga sa iyo, mayroong nagkakakalinga sa iyo. Kaya dumadami rin ang biyaya mo kasi inuugnay. Kasi minsan ang mga matatanda kapag nasiyahan sa iyo, inaabutan ka po ng pera. Kasi mahal ka nila, pinaparamdam sa iyo ang kanilang pagmamahal. Ang iba kasi pabaya masyado, hindi nila alam ang hadith, napakaganda ng hadith kasi nabanggit talaga ito pampahaba ng buhay at nagpaparami ng biyaya. Kaya ang bunga kasi yan mga kapatid, pagmamahal, mamahalin ka ng iyong kamag-anak, ang iyong pamilya, lalo na ang iyong mga anak, ang iyong mga asawa, ano pa dyan mga malalapit sa iyo. At nagtutulungan kayo sa bawat isa. Kaya susi yan ng tagumpay na pagtutulungan ng bawat isa kapag ang iyong kadugo ang tumutulong sa iyo. Alam naman natin, mas malapot pa ang dugo kaysa tubig. Nangingibabaw yan ang kadugo mo, kapatid. At nagkakaroon kayo ng pagmamalasakit. Kaya pagmamalasakit kapag nararamdaman niya ng bawat membro ng pamilya, Allahu Akbar, makakaramdam ka agad ng lungkot kapag nakikita yan na nagdurusa ang kanyang kapamilya. Ganun ang pagmamalasakit. Alam na alam niya na kaagad. Ano ang pakiramdam. Kaya nagkakaroon siya ng pag-aaruga. Kaya inaaruga niya ang may mga maedad na, inaaruga niya ang mga bata,
Inaaruga niya rin pati sarili niya. Kasi nga kailangan nilang bawat isa. Hindi tayo nilikha na mag-isa. Nilikha tayo na mayroong mga kasamahan. Kaya hindi natin dapat sila paiyakin eh. Papaiyakin sila sa ang iba kasi mura ng mura. Mga masasakit na mga sinasabi, hindi nila alam, tagus po yan sa puso. Nakakasakit yan ng puso. Kaya nalulungkot mga kapatid. Kaya sa atin, pinapayuhan natin ating pamilya. Hindi natin kinukutya, hindi natin naapakan, hindi natin hahamakin. Alam naman natin, merong hadith si Prophet Salam dito, sabi niya, an Abdullah bin Omar, anna Rasulullah Salam, qal, thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri wa aqu wa dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath. Sa inulat ni Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu na ang propeta Muhammad SAW ay nagsabi, tatlo ay ang talagang ipagbawal ng Allah sa kanila ang paraiso, ang lasinggero ng alak at ang suwail sa magulang at ang taong konsentidor sa kanyang pamilya na kanyang pinabayaan sa kasamaan. Kaya kapag ikaw hindi nagpapayo sa iyong pamilya mga kapatid, ibig sabihin yan, hindi mo talaga binibigyan ng halagang pamilya mo. Tingnan nyo, dapat hindi tayo maging konsentidor kapag nakakita tayo ng kasamaan. Lalo na may mga boyfriend, girlfriend na dapat sabihan mo talaga yan. Kung hindi siya makinig, bahala sila, basta ikaw nasabihan para maialis mo sarili mo sa pagiging dayuth. Delikado kasi kapag ikaw natamaan ng dayuth. Yan isa sa mga kasamaan sa panahon natin, mga nagiging dayuth na mga tao. Kaya dapat wag nating bigyan ng o kaya maging pabaya ka dyan, kapatid. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala ipagbawal sa iyo ang paraiso. Kaya nakakatakot. Kaya tapos ito rin kasi nga mga karapatan nila yan. Alam naman natin ang tao laging naliligaw. Kailangan meron sa kanilang magpapaalala. Kaya ang ating tungkulin magbigay ng paalala. Kasi nga mananagot rin tayo kapag hindi natin sila nabigyan ng paalala. Kaya ang pananagutan na yun, inshallah, naging wajib yan sa atin. Bilang ikaw ay yung taong na nagtataguyod talaga ng matatag na pamilya. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Sinabi ng Allah, o sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na yaong lumikha sa inyo mula sa isang sarili at nilikha mula roon ang kanyang asawa at ipinakalat sa pamagitan nilang dalawa ang mga kalalakihan at mga kababaihan. Kaya katakutan ninyo si Allah na yaong magtatanong na ginagamit nyo sa karapatan, paghihiling ng karapatan sa bawat isa. At katakutan rin niyo ang sinapupunan. O ibig sabihin mga magkakamag-anak, katotohan si Allah ang tagapagmasid sa inyo. Kaya, dyan sa yung mga kapatid, yan, isa sa mga dapat natin bigyan ng importansya. Ang sinabi ng Allah, ang patungkol sa mga kamag-anak na wag natin dapat silang putulin. Kapag nakagawa ng masama, wag mo putulin kaagad. Iwasan mo kung iwasan, pero putulin mo talaga ang iyong ugnayan sa kanila. Yun ang nakakatakot yun. Kaya, mga pamilya natin, mga kapatid, may mga tao nga, subhanallah, malupit talagang kanilang pagbigay ng respeto at galang sa kanilang mga magulang. Makikita mo sa Hajj, sa Umrah, binubuhat-buhat nilang kanilang mga magulang. Mga matatandang nilang magulang hindi na makakalakad, buhat nila, subhanallah. Kaya nakakita ka ng ganun. Na kaya mo bang gawin yun? Lalakad ka, buhat-buhatin mo ang iyong mga magulang. Kaya gusto mo kasi,
maano ka talaga, gusto mo kasi ipakita kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw bilang anak na sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging mabait ka sa iyong mga magulang, sa iyong mga kamag-anak, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon po tayo, hindi gagawa ka lang ng bagay na wala namang silbi. Gagawa tayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tapos, mangyayari sa iyo? Mangyayari sa iyo, maging masaya pa ang iyong kalooban, mga kapatid. Maging gagaan pa ang iyong pakiramdam. Kasi nga, nagkakasama na nga kayo, nagsasama pa kayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ang ating pag-iisip, ganon ang ating takbo ng ating pag-unawa. Kailangan alang-alang lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katulad ng sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa id akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa quli lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at na kinuha namin ang kasunduan sa mga angkan ni Israel na huwag kayong sasamba bukod kay Allah at sa iyong mga magulang ay maging mabuti at sa inyong mga kamag-anak at sa mga ulila at sa mga dukha at magsabi kayo sa mga tao ng mabuti. At itayo nyo ang pagdarasal at magbigay ng kawanggawa at pagkatapos kayo'y nagsitalikuran bukod sa kakaunti mula sa inyo habang kayo'y tumatanggi. Kaya ang mga Bani Israel, huwag natin sila gayahin, mga kapatid. Inutusan na sila dati pa lang na magsamba sa nag-iisang Diyos at maging mabuti sa kanilang mga magulang. Allahu Akbar. Kaya ang utos na yun, dati pa yan, hanggang sa ngayon, ganun dapat ang ating gawin. Maging ipakita mo ang iyong kabaitan talaga sa iyong pamilya. Kasi nga, kawawa naman, hindi mo ipapakita ang iyong kabaitan. Kabaitan mo yung kapatid, yan ang nagpaparamdam sa kanila na ikaw ay isa sa mga taong sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung puputulin mo ang iyong ugnayan ay nakakalungkot yan, kapatid. Kasi nga pinapakita mo na malapit ka sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ilayo sana tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong mga pakiramdam. Kasi nga, ang iba, akala nila okay lang. Hindi yan mabuti, kapatid. Magpapepirma pa sila. Napuputulin na nilang kanilang relasyon. Na'udzubillah. Hindi dapat natin gayahin yan. Kasi nga, tingnan nyo sa hadith, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Sabi sa hadith, mga kapatid, na sinabi ng Propeta sallam, hindi makakapasok sa paraiso ang sino mang pumuputol ng ugnayan sa pamilya. Hindi ka makakapasok sa Muslim, mga kapatid. Ang lulo mo, lula mo, mga tiyahin mo, mga tiyuhin mo, tatay mo, nanay mo, mga anak mo, ano pa dyan. Huwag mo putulin yun, nakakarumal-dumal yun sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga parusa ng Allah, hindi ka talaga makakapasok sa paraiso. Kaya napakalaking kasalanan po yan, kapatid. Magdudulot talaga yan ng kalungkutan. Dito pa lang nga sa mundo, pinaparamdam na sa iyong kalungkutan kapag pinutol mong ugnayan mo eh. Tingnan yung iba, pinuputol nila kanilang anak. Paglaki nila, iyak din sila, sising-sisi sila kasi nakikita nilang anak nila lumaki ng maayos, nagkaroon ng pamilya, mayroong magandang buhay. Sising-sisi siya, bakit hindi niya inugnay nung bata, hindi niya naruga, hindi niya minahal, hindi man lang hinalikan o ano pa dyan. Kaya sana huwag tayong mahantong sa ganitong pangyayari. Dapat tayo, dapat sumunod tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na mga walang pansinan na yan. Hindi mo papansinin dahil ganito, tapos puputulin mo na ugnayan mo, a'udzubillah. Hindi dapat yan kasi nga mag-iiba talaga. Lalo na ang ugali mo mag-iiba. Pati kamag-anak mo mag-iiba rin ang ugali.
Lalo na mga kabataan, subhanallah, mag-iiba ang mga ugali ng mga kabataan kasi nakikita nila mga matatanda sa kanila, ganito mga gawain, auzubillah. Kaya ang mga next generation, kung hindi tayo magsimula sa pagiging mabait sa ating mga kamag-anak, at tayo nagiging huwaran pa sa pagputol ng ating pamilya, subhanallah, sa sunod na henerasyon, wala na, masisira na talaga ang pamilya. Kaya ang ating iniisip mga kapatid ay dapat mag-ano ka talaga, gawin mo itong kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga lahat tayo dapat iniingatan talaga na mabuo ang ating pamilya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sudallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nasa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong naniwala, ligtasin ninyo ang inyong mga sarili at inyong pamilya sa apoy na ang panggatong doon ay tao at bato. Meron doong mga anghel na mga tigasin at mga malulupit, hindi sumusuway kay Allah sa anumang inutos sa kanila at ginagawa nila anumang pinag-uutos sa kanila. Kaya tingnan nyo, dito sa mundo inutusan tayo iligtasin natin ang ating mga pamilya sa apoy. Utos yan. Dapat buuin mo hanggang sa araw paghukom. Dapat buo pa rin kayo. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-utos talaga ng kabutihan mga kapatid. At ipagbawal sa kanila ang mga kasamaan. Kasi nga yun ang pagbubuo ng pamilya. Kaya ang resulta mga kapatid, Allahu Akbar, napakaganda. Kasi nga mayroon tayong mga mabuting gawa. Kaya ang kamag-anak, isampol sa mga kamag-anak, bigyan mo sila ng sadaka. Bigyan mo ng pera. Alam nyo, ang pera na yan, gamit na gamit natin yan. Opo, alam naman natin yan, gamit na gamit. Pero wag mong ipagdamot din ang iyong pamilya kapag humihingi. Tulungan mo kung kaya mo naman. O kaya may sobra ka naman. Kasi utos yan ng Allah. Sabi ng Allah, wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa banis sabil wala tubaddir tadbira. Innal mudabbirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at inyong bigyan ang kamag-anak ng karapatan nito at ang mahihirap at ang manlalakbay at huwag kang mag-aaksaya ng labis. Katotohanan, ang mga mapag-aksaya ay naging mga kapatid ng mga Satanas at si Satanas para sa kanilang Panginoon ay naging palatanggi. Kaya huwag natin sigayahin yung mga tao na yun, nag-aaksaya lang tapos hindi man lang magbigay sa kamag-anak o sa mga pamilya. Kaya maitulong mo kapatid, may maitulong yan sila. Dito sa mundo at pati na rin sa kabilang buhay. Ang maitulong nila sa kabilang buhay mga kapatid, kasi dito sa mundo, alam naman natin anong maitulong. Ang maitulong ng mga kamag-anak kapag ikaw, inaanyayahan mo, baka magbigay pa yan sila ng syafa'a sa iyo kung mga Muslim sila. Tapos ikaw Muslim din, pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ka ng syafa'a o kaya mabigyan kanila ng syafa'a. Basta ikaw ay kasama sa mga naniniwala sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala at kalugod-lugod ang kanilang mga pagbibigay ng pamamagitan. Kaya napakaganda mga kapatid. Kasi nga yan ang ating relihiyong Islam. Matutulungan ka talaga sa mga ugnayan sa pamilya. Lalo na dinudugtong mo ang iyong kasi nga ang ating pamilya mga kapatid, napaka-importante yan. Kasi tinitigdan dyan ang ating mga lahi o ano pa dyan Kaya inshallah sana meron kayong napulutang aral mga kapatid sa ating naisabi. Hanggang dito na lang. Subhanallah bihamdihi wa alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.